Okay, magandang umaga sa ating mga ginigiliw na mga kapatid na narito at sa ating mga kapatid na wala rito. Magandang umaga sa ating lahat at lalong-lalo na yung mga taga-subaybay natin. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, pagpatuloy na natin. Ang paksa natin ngayong umaga, Jesus Christ did not deny that He is God. Nung siya ay pinaratangan ng mga pinuno ng mga Hudyo na siya ay tao lang, ginagawa niya yung sarili niyang Diyos. Okay, ngunit hindi niya itinanggi yun. Okay? Pagpatuloy natin. Sa John 10:31 to 32, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Then the people again pick up a stone to throw at him." So yung mga tao, kumuha sila ng bato at babatuin nila ang ating Panginoong Jesucristo. No? Siyempre, bakit babatuin nila? Merong sigurong hindi nakikitang hindi maganda sa ating Panginoong Jesucristo kung bakit siya babatuin. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus said to them, "I have done many good deeds in your presence, which the Father gave me to do. For which of these do you want to stone me?" So, ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nangangaral, nasa harapan ng mga Hudyo, no? Marami siyang bagay-bagay na kabutihan na nagawa niya, na ipakita niya sa mata ng mga Hudyo, lalong-lalo na yung mga pinuno. Okay? Sabi niya rito, marami akong bagay, mabuting bagay na aking nagawa sa harapan ninyo, which the Father gave me to do. For which one of these do you want to stone me? No? No? So, ano rito ang bagay na gusto ninyo kong batuhin? Okay? So, yan ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo sa mga pinuno ng mga Hudyo at sa mga Hudyo. Okay, they answered. So, sumagot yung mga Hudyo, yung mga pinuno ng mga Hudyo. No? "We do not want to stone you because of any good deeds, but because of your blasphemy. You are only a man, but you are trying to make yourself God." You see that? So, kaya pala nila gustong batuhin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi doon sa mabuting gawa niya, kundi tao lang siya, ay sinasabi niyang Diyos siya. No? Hindi niya kundi hindi niya sinasabi, kundi ang sabi niya, you are only a man, but you are trying to make yourself God. Okay? So, iyan ang paratang ng mga Hudyo sa Kanya. Ano ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Sa John 10:34-35, Jesus answered, "It is written in your own law that God said you are gods. We know that what the Scripture says is true forever." No? Ito yung mababasa sa Psalm chapter 82 verse 6 ito, no? Ulitin natin. Jesus answered, "It is written in your own law that God said you are gods. We know that what the Scripture says is true forever." And God called those people gods, the people to whom His message was given. So, dito, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na tinatawag na Diyos yung pinagkatiwalaan o yung ibinigay ng Diyos na salita sa kanila. Sila'y tinatawag na Diyos. Okay? No?
niya itinanggi, kundi meron siyang sagot. Ang sagot niya, maliwanag na nasusulat sa banal na kasulatan doon sa pautusan nila na Diyos ang tawag doon sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Okay? Ngayon, pagpatuloy natin sa John chapter 10 verse 36. As for me, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, the Father chose me and sent me into the world. How then can you say that I blaspheme? Anong ibig sabihin ka din yung blaspheme? Yung siya ginagawa niya yung sarili niyang Diyos. Okay? How then can you say that I blaspheme? Because I said that I am the Son of God. Okay? So, kasi kapag ikaw sinasabi mo, anak ka ng Diyos, ikaw nga ay Diyos, yun yung nasa lumang tipan yun. No? You are God's, the Son of the Most High. Yun yung nilalaman ng Psalm chapter 82 verse 6. Kaya nga, nung sinasabi niya, siya ay anak ng Diyos, na ang pagkaalam nila, siya ay Diyos. Kaya nga siya ay pinaratangan na tao ka lang, ginagawa mo yung sarili mong Diyos. You see that? Okay. So, itong paksa na ito ay makikita natin doon sa binasa natin ay hindi itinanggi ni Kristo Jesus, ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ay Diyos. Bagkus siya ay sumagot na yung Diyos ang tawag doon sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Ngayon, tanong, si Kristo ba ay ipinagkatiwala sa kanya yung salita ng Diyos? Okay, pagpatuloy natin. Sa John chapter 1 verse 14. The Word became a human being and full of grace and truth lived among us. We saw His glory, the glory which He received as the Father's only Son. So yung nag-iisang anak ng Diyos ay salita na naging tao. No, ulitin natin. The Word became human being and full of grace and truth, lived among us. We saw His glory, the glory which He received as the Father's only Son. So si Kristo Jesus ay nag-iisang anak ng ating Panginoong Diyos. Okay? Siya yung tinatawag na salita, no? At siya ay nagkatawang tao. Okay? So, kaya nga, yung sagot ng ating Panginoong Jesucristo, no? Diyos ang tawag doon sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Alam natin na si Kristo Jesus ay pinagkatiwala ng Diyos yung kanyang salita sa Kanya. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Revelation chapter 19 verse 13. The robe He wore was covered with blood. Sino yung siya ay napako sa krus? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Binuhos niya ang kanyang dugo. So, His name is the Word of God. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay salita ng Diyos. Kaya nga nasabi niya, Diyos ang tawag doon sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Okay, maliwanag doon. Ngayon, tayo naman, because I said that I am the Son of God. Di ba yung yung logo natin na Teacher and Sons of God yan? No? Tayo'y anak ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa Romans chapter 8 verse 14, ganito ang sinasabi. Sabi niya rito, ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos
ay mga anak ng Diyos. Yun yung pagka-anak ng Diyos natin, na tayo'y ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Pero kay Kristo Jesus, siya mismo ay pinagkatiwala sa Kanya mismo yung salita ng Diyos. So, Christ is the Word of God. So, that's why hindi niya itinanggi yun. That Diyos ang tawag doon sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Okay? Sa John 6:63, tayo, di ba, tayo'y mga anak ng Diyos. Sa panong paraan? No, kung tayo'y pinapatnubayan o ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, yun ay magiging anak tayo ng Diyos. Ngayon, yung Espiritu ang gumagabay. Ibig sabihin, sa John 6:63, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang aking salita ay Espiritu na nagbibigay buhay. So, ibig sabihin, kung tayo'y nabubuhay sa salita ng Diyos o nabubuhay sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay mga anak ng Diyos. Yun yung pagkaanak ng Diyos natin. Samantala, ang ating Panginoong Jesucristo ay salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay pinagkatiwala sa Kanya. So, siya ay Diyos. Si Kristo ay Diyos din, sapagkat hindi niya itinanggi nung siya'y pinaratangan na tao ka lang, ngunit ginagawa mong sarili mo Diyos. Pagpatuloy natin. Now, sa John 7, chapter 7, verse 16, Jesus answered, "What I teach is not my own teaching, but it comes from God who sent me." You see that? Yung tinuturo ni Kristo Jesus ay turo ng Diyos. Kaya nga ipinagkatiwala sa Kanya yung Kanyang salita. Yung salita ng Diyos pinagkatiwala kay Kristo Jesus. No? Kaya nga, Diyos ang tawag doon sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Okay? Pagpatuloy natin sa Isaiah chapter 9, verse 6. And dito, so ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. No? Ngayon, sa Isaiah chapter 9, verse 6, a child is born to us, a son is given to us. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. And He will be our ruler. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay hari natin. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God. No? So kasi ang ating Panginoong Jesucristo ay Mighty God. Now, Eternal Father, Prince of Peace. So si Kristo Jesus ay Diyos, no? Mighty God. Ngayon, sa Genesis chapter 35, verse 11, ang Ama, ang Diyos ay Almighty God. Magkaiba yung Almighty God sa Mighty God. No? Ang Almighty God is all-powerful, omnipotent. Pero ang Mighty God, powerful. So, yung kanila, hindi sila pantay. Okay? Pagpatuloy natin sa John 14:28. So si Kristo Jesus, siya ay Diyos, ngunit hindi niya kapantay ang kanyang Ama. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 14:28, "You heard me say to you, I am leaving, but I will come back to you. If you love me, you will be glad that I am going to the Father who is greater than I." So, higit ang Diyos Ama kay Kristo Jesus, na kahit si Kristo Jesus ay Diyos. Okay? No? Yun yung pagkaiba nila. Okay? Ngayon, pagpatuloy natin sa John chapter 20, verse 17. Kung si Kristo ay Diyos, Mighty God, pantay ba sila? Hindi pantay sila ng kanyang Ama. Kanina nabasa na natin yon. Ito pa. "Do not hold on to me," Jesus told her. Nung siya'y muling nabuhay, no,
yung si na Mary Magdalene at saka yung nanay niya, siya, nandun sila nung nung si Kristo ay muling nabuhay. No, do not hold on to me, Jesus told her, because I have not yet gone back to the Father, but go to my brothers. Sino yun? Yung mga kanyang apostol. And tell them that I'm returning to Him who is my Father and their Father, my God and their God. So you see that? Kung si Kristo ay Diyos, no, mas mataas ang kanyang Ama. Bakit sinabi ni Kristo Jesus na Diyos niya ang kanyang Ama? Kung hindi sila, kung sila'y pantay sa isa't isa. Okay? So, ang pagka-Diyos ni Kristo ay yung hindi siya pantay sa kanyang Ama. Okay? Pagpatuloy natin. So, mga kapatid, sana naunawaan natin na noong pinaratangan si Kristo Jesus, na you are only a man but you are trying to make yourself God, hindi niya itinanggi yun. Bagkos siya'y sumagot na, sabi niya rito sa John 10:34-35, Diyos ang tawag doon sa pinagkatiwalaan ng Diyos, ng salita ng Diyos. Okay, hindi niya tinanggi na siya'y Diyos. Bagkos, meron siyang ginamit na banal na kasulatan na kung saan pinanindigan niya na yung Diyos ang tawag doon sa pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. And we know that Christ is the Word of God sa Revelation chapter 19 verse 13. Okay? So, yan, no? Ang ating Panginoon si Kristo ay salita ng Diyos. Okay? Sana naunawaan natin ito, no? Yung pagka anak ng Diyos natin. No? Ang pagka-anak ng Diyos natin ay sa Roma 8:14. Kung tayo'y ginagabayan ng Espiritu ng Diyos o tayo'y nabubuhay ayon sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, tayo'y mga anak ng Diyos. At ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang aking salita ay Espiritu. So kung tayo'y nabubuhay sa salita ng ating Panginoon Diyos at salita ng ating Panginoong Jesucristo, tayo'y mga anak ng Diyos. So baka sabihin natin kapatid na anak pala ako ng Diyos, di Diyos ako. Hindi. Si Kristo lang yung may pagka-Diyos. Okay? Hindi ko tayo mga anak ng Diyos, Diyos tayo. No? So dapat maliwanag sa atin yun. Baka may nagtatanong na, kung ganun, di Diyos kayo. No? Teacher and sons of God. Sana naunawaan natin itong paksa natin at lalong titibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang Panginoon. Okay? It is not only Lord, it is not only King, but it is also, our Lord Jesus Christ is also God. But He is not equal to His Father. Okay? Sapagkat tinawag niyang Diyos, Diyos niya ang kanyang Ama, na Diyos din natin lahat. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.